Good morning guys and welcome back sa channel natin. Samahan nyo ako ngayong araw. Mag-aabang tayo ng electrical dito sa slab, yun bagong project natin. Dito lang ulit ito sa amin sa Nagcarlan. Pakita ko sa inyo yung procedure niya, kung anong gagawin at kung ano yung mabilis na paraan na epektibo. So ngayon ito yung plano niya or electrical plan, yung layout. No, ground floor muna yung ating ilalagay dito sa slab. Layout nung ilaw. Yan. Ngayon, ang nagagawa pa lang nila itong isang pinto na to. Yan. Kasi itong pangalawa, wala pa yan. Ayun pa yung isang bakanting espasyo na yon sa may tolda or tarapal. Doon pa ilalagay yung pangalawa. Kailangan ko nang maabangan to kasi tomorrow is magbubuhos na daw sila or sisimentohin na nila tong slab. Kaya kailangan electrical natin, may abang natin. Ang iaabang lang natin is yung ilaw nitong ground floor tsaka itong outlet ng second floor. Yun yung napakalaga. Tsaka itong panel board tsaka yung home run nya papunta doon sa service entrance. Kasi ito is yung electric meter is malayo dito. Kasi malayo yung secondary line ng service provider. Kaya yung electric meter is malayo dito sa site. Yan. Pakita ko sa inyo yung gagawin natin. Pinabili ko muna PVC pipe, tapos junction box. So, yung junction box. Then masking tape, nagpabili ako ng masking tape. Kasi masking tape is babalutan natin ito. Ayan, binabalutan ko yan ng masking tape kasi para maiwasan natin pasukan ng halo or magkaroon ng semento. Nangyari kasi pag pinasukan ng halo yung semento, nalo-lost thread yan. Ngayon, pag na-lost thread yan, let's say walang sealing, tapos dito nyo install yung receptacle, yun, lost thread na to, nahirapan na kayong magkabit ng, kahit yung cover, hindi nyo na may kakabit kasi na-lost thread na to eh. Yun, kaya nilalagyan ko kayo ng masking tape. Tapos bago natin iabang, ibebend ko muna itong mga PVC. Kasi hindi ako gumagamit ng elbow sa ganitong buhos or sa slab. Kahit naman sa wall, hindi ako nagpapabili ng elbow kasi mas prefer ko yung nakabend. Unang-una, napakabilis pasukan ng wire. Pangalawa, hindi siya prone na mahugot yung dugtungan. Lalo na kung hindi nyo lalagyan ng solvent cement. Pangatlo, yun, minsan kasi pagpapasok ng wire ang hirap. Kasi nababarahan siya. Minsan kasi doon sa gap ng elbow, tsaka between PVC, yun may pumapasok na semento. Yung minsan yung sobrang leak, malambot na semento, pumapasok yun, tapos nababarahan siya. Kaya mas preferred ko na mag-bend na lang kaysa maglagay ng elbow. Nakapag-bend na tayo ng PVC pipe, yun, itong 20mm tsaka 25mm. Yung 25mm gagamitin ko to from main meter papuntang circuit breaker natin, yun. So maximum bababa lang ang load ko ng maliit lang din naman to, itong natin. Kaya hindi naman gano'ng kataas yung load. Tapos nakapaglagay na rin tayo ng mga masking tape dito sa ating junction box, yun. And ganun muna yung ginagawa natin para dire-diretso yung pag-abang. Ngayon, next step natin, yung mga junction box muna ikakabit natin bago tayo mag-layout ng PVC. Kung saan nakalagay ilaw, doon kasi yun, ilalim nito kitchen, isa doon, ito sala, yan, maliit lang, isa lang di ilaw. So yun, sa terrace, isa lang din, yun, nalagyan natin ng junction box muna yan para alam natin kung saan natin padadaanin yung PVC pipe or ile-layout. Yun, kakabit ko muna to doon sa tatapatan mismo ng ilaw. Kasi kapag naglagay tayo ng junction box, let's say dun sa corner para lang tayo makapag-splice, then hindi naman maglalagay ng ceiling or case sa ilalim, medyo pangit tignan, naka-expose yung junction box. Ngayon, dun tayo maglalagay sa tatapatan ng ilaw para pag hindi man sila maglagay ng ceiling sa ground floor, taklob ng ilaw yung junction box natin. Yun, malinis siya or maganda yung natin. Kasi kahit sabihin natin lagyan ng cover, kita pa rin sa ilalim na may junction box. Yun. Kaya mas maganda, cover siya ng ilaw. Yan. Yun, ilagay natin yung junction box. Ayan, ilaw doon, ilaw dito, tapos sa terrace. Ngayon, lalagyan natin yung PVC mula dito papunta doon. Ba, i-connect natin lahat yan. Tapos isa naman papunta doon sa panel board or sa circuit breaker.
Yung iba, papunta sa switch. Yun. Yun yung mga may nakabend na. Yan. Kukonek lang muna natin yung tatlong yan. Yun, halos ito lang yung papatakan ng ilaw dito eh. Tatatlo lang. Ang iniabang ko naman, yung mula sa ilaw, papunta sa switch yun. Binutas ko na yun. Ayun, yung pagdadaan ng switch. Kumbaga, ayun, naka-bend na siya. Papunta doon. Kumbaga, hindi na gumamit ng elbow. Tapos, yun, parang ganito yung mangyari sa kanya yan. Yan, na-bend na. Diretso dito. Yan, walang putol. Yan. Diretso hanggang doon sa baba. Yan. Kasi mas maganda, hindi nyo nagagamitan lang kahit long elbow. Wala lang na short elbow kayong gagamit kasi yung short elbow, 100%. Hindi nyo napapasukan ng wire. Lalo na pagka, kahit gamitan nyo pa ng wire puller, yun. Lalo na pagka gantong abang na wala pa naman tayong nilalagay na wire. Kumbaga PVC lang. Wala pa mga wire yan sa loob. Kasi magwa-wiring tayo pag mag-finishing na yun. Kahit yung long elbow medyo minsan nahihirapan tayo pasok kasi meron yung hub dito tapos sa kabilang side may hub din, minsan bumabangga doon or minsan napapasukan ng halo or ng semento. Marami ako na-encounter na gano'n eh. Minsan napuputol sa dugtungan or kumakalas yun, kahit nakasolvent minsan eh, may mga time na gano'n. Kaya mas maganda i-bend nyo na lang yun. Okay, kaya na natapos na natin yung abang ng ilaw, ayan, yun, sa doon, sa dito, tsaka doon. Tapos yung papunta sa switch, yun, yun na rin natin. Then ito yung papunta na sa circuit breaker, yan, mababa na yan. Tapos itong 3/4 na to, yan, diretso yun, doon, palabas. Yan, doon kasi, paluspas na yun sa main meter, yun, or sa service entrance. Then, isa pa guys, pag halimbawa hindi nyo maiwasan na ayan o, may dugtong yun, ang gagawin nyo pag may dugtong, ito yung hub, mapapansin nyo kailangan pare-pares yan. Kung itong galing dito ay papasok sa hub, dapat pagdating sa kabilang susunod dugtong ganun din, para pag nagpasok kayo ng wire hindi kayo mahirapan. Kasi pag bawa yan, diba, yung galing dito papasok na siya sa hub, tapos ganun din sa kabila may dugtong pa ulit kasi doon papasok siya sa hub. Ngayon kung mababaliktad, ito naman yung papasok dito sa hub, ito yung hub. Minsan pagpasok ng wire, yung direction nyo babangga dito yun sa edge ng PVC. Kaya mas maganda kung saan yung hub, dun din nakaturo or yung naka-align siya yun. Dun galing yung hub, papunta dito, ito yung hub, tapos yung susunod dun yung hub ulit yun. Baga isang direction lang para hindi kayo mahirapan pagpapasok ng wire. Sumunod, naglagay tayo ng ayun, yung PVC niyan, pataas na yan, tinusok lang natin yan, papunta yan dito sa baba, switch yun, yan, itong, dun yung tatama sa ano, sa dulo ng hagdan, switch yun doon, itong ilaw dito, sa hagdan, 3-way yun, yan, dire-diretso yung pataas, yung PVC na yan. Then ito, mapapansin nyo wala akong inabang na outlet, dito sa second floor, kasi sa taas naman gagaling yung outlet nito, dahil wala siyang abang or mapapansin niyo wala siyang abang na dowel. Hindi pa nakapag-decide kung saan nilalagay yung division, pero 2 kwarto kasi to, kaya hindi pa mapag-decide kung saan yung division. Then pangalawa, ano na naman daw ang gagamitin ng division dito, metal stud. Kaya from ceiling bababa na lang tayo, mabilis nang magbaba ng PVC kasi metal stud naman yung gagamitin. Then drywall na yan. Kaya dito sa circuit breaker, 3 inabang ko. Yung isa, ilaw ng second floor. Yung pangalawa, outlet nitong second floor. Pangatlo, spare. Yun, napakalaga na maglagay tayo ng spare or ng extra na pipe. Let's say magdadagdag kasi ng load or ng aircon or iba pang load sa taas sa second floor. May abang na tayo na PVC. Hindi tayo mahirapan pa magbakbak, lalo na pag finish na or palitada na yung ating wall. Yan. Yun o. Sana nagkaroon kayo ng idea dito sa video natin. Ayan, pag-aabang ng electrical sa slab. Ganyan lang kasimple mag-abang ng electrical sa slab. Sa mga nag-aaral ng paano baga mag-abang ng electrical, sana nakatulong tong video na to sa inyo at maraming salamat po. Stay safe and God bless po.